shoutout sa mga avid Wattpad readers dyan. Nahook din ba kayo sa mga interesting and entertaining plots and stories ng mga nasa online reading app na kagaya ng Wattpad? Or na-inspire na magsulat in the future? Kaya sa mga gusto dyang magsulat para sa Wattpad or any online writing application naman, tutok na dahil marami tayong matututuhan dito sa ating special guest para sa Boses ng Aklat. For sure na-encounter nyo na siya ang ating special guest dahil meron siyang 635,000 followers sa Wattpad at nakilala sa slice of life narratives at online novel series na sumasalamin sa human experiences and moral themes para sa young adult and new adult readers. So mula sa Wattpad, ang ating special guest ay tumawid na rin sa pagpapublish ng mga libro. From the pages of her online novels, malayo na ang narating ng ating special guest. Dahil ang kanyang mga libro, ang isa sa kanyang mga libro ay naging series din noong 2017. Live nating makakasama ngayon sa studio ng Read Pinoy si Miss Rain Mariano o si Pilosopo Tasha. Welcome sa Read Pinoy. Magandang hapon. Hello. Hi, Rain. Hello po. Ayan. Alright. Hello po sa manonood at sa nakikinig. Batiin mo yung mga yung mga followers mo dyan sa Wattpad. Saksi na Pilosopo Tasha. Ewan ko nandito sila pero hello. Hi. Thank you sa pakikinig. Oo. Pilosopo Tasha, Rain na lang para mas yes, mas po, maiksi, no. Yes po. Share mo naman sa amin yung experience mo sa pagsusulat or sa pagpasok mo. Simula pa lang ng pagpasok mo sa Wattpad as an author. Ano yung mga nung time na pumasok ka bilang author? Ano yung mga prevalent or yung mga sikat talaga or patok na mga genre that time? Nagsimula talaga ako sa pagkukwento. Hindi sa pagsusulat, basically. Pero sa kwento ng ate ko. Kinukwentuhan niya ako ng mga stories, tapos panonood ng TV, and then sa isang anime na pinalabas sa GMA. Pero sa CD ko siya pinanood. And then, dahil nabitin ako doon, sabi ko parang kailangan ko ng second season. Nung nag-research ako doon, akala ko yung binabasa ko, second season na. Tapos fanfiction pala siya. Kaya napunta ako sa fanfiction na English. And then, nainggit ako. Sabi ko, parang gusto ko rin. Kaya nagsulat ako. Kaso English siya. And sabi ko, parang hindi ako cut for English. So, nung nakita ko yung Candy Mug na Tintok, Creative Corner siya. Para siyang forum of writers. And then, dun po yung mga Tagalog. Dun ako nakakuha ng community. Tapos doon ko po nasulat yung mga stories ko, yung mga early stories ko. And then, may isang reader na bumalik sa akin, nag-comment sa forum na yun na, ate, ang ganda ng kwento mo, natapos ko to sa Wattpad. Tapos ako parang, parang hindi ko naman pinost sa Wattpad to. Parang, bakit dyan mo binasa? Pero bumalik pa rin siya sa akin, parang ganun. So, dun ko unang napuntahan yung Wattpad na, okay, alam kong nag-exist siya, pero hindi ko siya pinupuntahan. Tapos dun ko lang... Doon mo parang na-realize mo na, promising tong platform. Hindi ko naisip na promise, more on, bakit nandyan yung kwento ko? Parang okay. Ganun. Parang, bakit nandoon? Tapos, kasi usually, plagiarism, baka makuha yung story. Pero, napansin ko naman na, nandun pa rin yung pangalan ko. Parang, shinare lang talaga nung readers kasi siguro nagustuhan nila. And then, sabi ko, okay, sige, imbis na kayo na yung mag-share, ako na lang yung mag-share. Ako, parang, I'll take the wheel. Tapos ako yung nagbigay ng... So, ano yung mga genre na naisulat mo ng mga time na yun? Nung time kasi na yung bata pa ako, parang, mga nasa 18, ganyan, parang 17, ganyan. Matanda na ako ngayon eh. Doon time na yun, syempre kung ano yung alam ko lang, which is yung high school life, tapos napunta ako sa college life, ganyan. So, mga parang rom-com? Hindi ko masabing rom-com kasi hindi ko masabing comedy. Pero hindi ko rin masabing romance kasi hindi ko sure, parang slice of life siguro. Makaka-relate siguro yung mga kapwa ko na teenagers, ganyan. Bilang dahil nabanggit mo na medyo matagal ka na rin talaga sa industriya ng pagsusulat. At meron tayong mga nanonood dyan, i-recommend mo ba na magsimula rin sila sa mga online platforms kagaya ng Wattpad na magsulat? Depende po kasi siya sa uri ng writer. Kasi may mga writer na gustong magsimula sa TV agad, may gusto sa radyo agad, may gusto sa publishing agad. And may mga tulad ko na tamang trip lang, na gusto lang mag-share. Parang gano'n lang. Gusto ko lang mag-share ng story ko and magulo yung utak ko. Gusto ko magsulat. Tamang trip ako sa bahay. Bored ako sa bahay. At nagsulat ako, may internet, that's it. So, kung ganun klaseng tao ka, na naboboard ka lang sa buhay mo and parang gusto mo lang i-share yung kwento mo,
I think okay yung Wattpad or other online platforms. So, depende sa, kumbaga, sa direksyon na gusto mong tahakin. Yes. So, looking back, ano yung mga, or gaano kalaki yung opportunities na naghihintay para sa mga Wattpad authors natin? Looking back, kasi dati nung kapanahunan ko, wala pa tayong ganon. Ang meron ng opportunity is makapagbasa ng yung mga tao, mababasa yung story mo, magko-comment sila, makakausap mo sila, and yun lang yung opportunity na yun. Ngayon kasi, ang dami na. Dahil para kasing yung Wattpad naging siya, para siyang claw machine. Isipin nyo sa claw machine, yung mga stuff toy, pwede mong kuhanin yun, tapos ipapublish mo yung mga yun. So, naging ganun yung Wattpad ngayon sa mga publishers and sa mga media, kasi adaptations, ganyan. So, yun po yung mga makukuha mo, parang TV adaptations, games, publishing offers. So, some sort of naging stepping stone din sa talaga ng mga sobra. offer mo. Para siyang tutorial. Parang tutorial level, parang ganon. Pero ikaw, na-ano mo ba, na-realize mo, kailan mo na-realize na parang, eto na, platform na itong Wattpad para makatawid ka sa pagsusulat, sa pagpapublish ng sarili mong libro? Kasi nung umpisa po talaga, gusto ko. Dati nagtitingin ako ng PHR, yung parang saan ako pwedeng Pero, hindi siya masyadong the dream, gano'n. Tapos, nung nagsusulat lang ako, ganyan. And then, nangyari yung Diary ng Pangit. Kung alam niyo lang yun. Jadine, yan. So, nung nangyari yun, nagkaroon kami ng publishing craze sa Wattpad na para bang makikita mo yung inboxes ng mga authors, ng mga... Sumasabog talaga. Na puro publishers. Like, gusto mo bang publish? Ito, meron ko ganyan. Parang, ako po yung publisher ng ganyan. Ako po yung editor ng ganito, ganyan. So, sila na yung lumalapit. Opo. Tapos nung sa akin kasi, ang nangyari is, nilapitan ako. Pero humindi po ako kasi nagkaroon po ako ng bashing. And natatakot po ako doon. Tapos, sabi ko parang hindi pa ako ready. Bata pa kasi on time na yun. Tapos, nung medyo ready na ako onte, nagpasa ako sa publisher. Hindi ako pinansin. Hindi ako tinanggap. Tapos ngayon, nung sabi ko, sige, magsa-self-pub na lang ako. Kasi libro, ganyan. Yung pinasahan ko, nag-message sa akin na parang gusto ko mag-publish ng libro. Sige, okay, sige. Yun. So, doon na nagsimula yung... Parang marami talaga. As in, everyday may naglibrong nilalabas. So, ganun kalaki yung opportunities, kalawak ng mga 2013, 14, 15. Oo, din yung kasagsagan, I remember, no? Feeling ka magkaedad tayo. So, naging, Rain, sa naging writing transition mo, ano yung mga observation mo na naging mga similarities and differences ng online platform, pagdating sa online platform readers, kumpara sa mga traditional book readers? Sa mga readers? Kasi hindi ko sobrang masyadong alam yung publishing ng yung traditional. Kasi galing na ako sa Wattpad. So, yung mga readers ko, mga Wattpad readers din na nagpunta sa libro. Siguro kasi mas yung mga libro ng traditional is mas sanay sila sa maayos na writing. Siyempre kasi editors, alam mo, may mga ganun na agad. Kami kasi sa Wattpad, dati, mga emoticons, mga emojis, ganyan. Na, as in, naka-narration, tapos may emoticons. Which is, medyo, cute siya kapag nasa online. Pero kapag libro na, medyo, tignan natin kung bagay ba talaga or not. Parang ganun. So, pero sa Wattpad readers kasi, medyo okay lang sa kanila yun. Pero ngayon kasi, nagbabago na. Nag-evolve na, kumbaga. Sobrang, parang, wala nang Jejemon. Like ako, Jejemon ako dati, sila hindi. Ganon, simula silang maayos, ganon. Tsaka di ba parang nag-editor ka rin ngayon? Opo. So, na-observe mo syempre kung gaano kalaki yung evolution ng trend sa pagsusulat dati. Kasi parang marami na kasi ngayon, so diverse na siya. Dati kasi proteins, ganyan, horror, ganyan. Pero ngayon kasi may mga dark romance na, may mga seryoso na talaga yung pagsusulat, ganyan, na may fantasy na sobrang seryoso, may fantasy na sobrang light, ganyan. So, diverse na talaga siya. Ayan. Ano naman yung nakikita mo talagang advantage ng isang author na unang nagsulat muna sa Wattpad or sa any online writing platform at saka lang tumawid sa pagpapublish, sa traditional publishing? Ang pinaka dyan is community. Agad-agad. Like, kapag nasa isang online platform ka, kahit saan siya, may group, may share for group, may group yan na FB, and then community siya agad. So, tulungan. Laging may ganun. Parang, hindi mo mararamdaman na mag-isa ka. Unless
gusto mo mag-isa, parang ganon. And then, yung support system din ng mga kapwa mo rin na na sinusubukang magsulat din sa online platform na yun. Yun yung pinaka. So, kumbaga talagang pag yung isang storya mo na nasa online pa lang, tas pag naging libro na siya, so, syempre yung mga followers mo, no? Yeah, oo. Pero depende rin siya kasi minsan hindi rin. So, sobrang depende talaga. Parang minsan magugol ka lang, sobrang sikat niya sa online pero hindi sa sa traditional. So, gulatan na lang tayo. Parang gano'n. Pero, personally sa'yo, meron bang pressure din na syempre kilala ka sa online tapos tatawid ka dun sa traditional na pag-publishing? Nung bata ako, opo. Nung bata ako. Kaya po hindi ako pumayag na mag-publish agad-agad. Kasi feeling ko hindi ako sapat. Parang wala pa ako masyadong alam nung time na yon. Pero ngayon, kasi siya, parang more on, I'll just do my best. Parang may ganun na akong thinking na I'll do my best, I'll do the best version of this story at the moment. Pwedeng hindi ito yung best version talaga, hindi ito yung pinakamagandang kwento forever, ever ganyan. Pero yun yung best version at the moment. Okay. Ayan. So, mas yun yung mindset mo na ngayon. So, ano naman yung impact at paano nakakatulong ang online novel sa pagpopromote ng pagbabasa ng ating mga kabataan? Kasi, para sa akin yung akin, kasi writing ko rin is pang teens, lalo na dati. So, nakaka-relate yung mga teens. So, ano pa ba yung pinakamadaling way para mapagbasa yung mga bata, kundi yung relatable sa kanila? Ganon. Tsaka, actually, chat serye, kung alam nila yung chat serye, that's something na sobrang nakakatulong sa mga kabataan. Kasi easy read siya, na-immerse sila, nagkakaroon ng critical thinking, tapos pag na-interest sila doon, pwede silang pumunta sa novels. Which has happened na maraming beses sa experience ko. Okay. So, pagdating, I'm sure marami na itong beses na itong natanong sa'yo, no? Ano yung mga tips na gusto mong ibigay para sa mga aspiring authors din na gustong magsulat ng sa iba't ibang online writing platforms? Para sa akin is write what you want to read. Mas maganda yon kaysa pumunta ka sa mga tropes or kaya naman pumunta ka sa kung ano yung sikat kasi baka mamaya ma-heartbreak ka lang. And there's a lot of heartbreaks dito sa mundong to. Hindi siya masaya lang. And then kung lagi sinasabi is you're alone in this journey. Pero para sa akin is gawa tayo ng paraan para hindi tayo alone sa journey na to. And yun yung dahilan kung bakit din pumayag ako dito. Kasi gusto kong sabihin na hindi tayo alone. Lagi tayo may kasama. Tapos ako mismo, pwede mo ako PM, tanungin mo ako ng about sa writing. Lahat ng pwede kong information na pwede kong ibigay sa'yo, ibibigay ko. Kasi that's something na gusto ko kasing lumawak din, yung mundong to. Kwentuhan mo kami tungkol dun sa na nagma-manage ka or parang nagme-mentor ka ng isang writing community. Yes po. Sige, go. Kasi trip ko lang siya dati na parang gawa nga ako ng community kasi gusto kong dumami yung mga novels na pwedeng mabasa ng kahit isang reader lang na may enjoy lang ganun. And yun yung naging way ko para mabalik ko yung mga tumulong din sa akin. And actually, dati nung bata ako, hindi gaano karami yung tulong. And then, hindi rin namin alam kung ano nangyayari. Parang gano'n. So ngayon, dahil may alam na ako, mas gusto kong, ito bibigay ko sa yung mga alam ko at yung mga pwede pa nating gawin. Parang gano'n. Tsaka I believe, Tsaka guilty reads yun. Hi, guilty reads. Diba hello po. Sana po nanonood kayo, no? Ayun, bukod sa pagiging din, 'di ba, author, editor, pinasok mo na rin pati pagde-design. Yes po. Ito po design ko ya. Ito. Tanan. Kung nakikita nila sa yan. Liderata. Hello Lathala. Lathala Press. O, 'di ba? Shoutout ko lahat ng Yan. Alright, sige. Rain, alam mo, marami pa tayong dapat pag-usapan sana, no? Kaya lang medyo limited ang ating time. Kaya imbitahan na natin ang ating mga viewers at saka yung mga supporters mo na supportan ng iyong mga libro at saka kung meron ka mga other book-related events and activities. Hello po. Wala po akong events usually kasi ako'y introvert lamang. Makikita mo lang nila ako sa Pilosopotasya ng Facebook, sa Pilosopotasya ng Wattpad. And then, sa Instagram, wag na hanapin nyo na lang ako. Makikita nyo naman yan. Ganyan. And yung mga libro ko, for sure, nasa Facebook yan. Check nyo na lang. Mga announcements. Alright. Maraming salamat, Rain Mariano o Pilosopotasya sa iyong pagbisita sa amin dito sa Read Pinoy. Salamat po.